nilagay ito, tama yung lapat talaga nitong circlip o yung lock. Idiin nyo lang ito mabuti para may pantay nyo dito sa may guide nya. Tapos pasok nyo na ito. Walang tagas. Okay? Panibagong pamamaraan kung paano mag-repack. Kung dito, sa isa, binaklas natin lahat yung components nitong rear shock natin sa Griffin 180. Ito, hindi na natin bapaklasin ito ng buo. Ito lang. Tanggalin lang natin to, gamit lang kayo ng Allen wrench. Itong Allen wrench na to ang gagamitin natin. Bubuksan natin to, pero sabi ko nga sa inyo, may pressure talaga to. So huwag nyong itatapat sa inyo na ganyan kasi lalabas yan. Maliligo kayo ng fluid. So sa part na to, ito yung pinaka-basic kung paano mag-repack o magpalit ng oil dito sa rear shock or fluid, kung ano man tawag ninyo, terminology. Okay? Ito lang po yung gagawin ninyo. Hanapin nyo lang po itong Allen bolt dito. Gamit kayo ng Allen wrench. Make sure na hindi nakaharap sa inyo dahil sisirit po yan kasi may pressure po ito. Medyo may katigasan po ito. Yan. Lapit nyo lang. Dapat dalawa yung mag-ano nito. Ayan. Lapit na. Ito na. Lapit na. Lumalabas na. Dinadahan-dahan lang po namin. Gimana? Yan. Yun yung sinasabi ko mga ka-DIY. Kita nyo. Umulandit. Pressurized po kasi ito, may hangin. So akala mo kukunti yan, madami po yan pagka pinush po natin. Dapat dalawa kayo dito para masukat nyo. Tapat mo. Yan, tapos ipupush natin. Nahulog po yung langis. Yan. Yan, binubomba po natin ng ganyan. Kasi nandito po yung langis, nandyan. Ito banda. Ito po kasi hangin yung laman nito. Nagko-compress to, tapos nagre-rebound, yung langis dito, pupunta rin dito. Pero usually yung langis nandito. Yan. Bula-bula pa oh. Baho. So ayan, pag wala na talaga lumalabas, sukatin natin. Medyo malinis pa naman kasi pagka sign ng marumi na, ano yan, magko-color dark brown or black. Yan, ang sukat niya 60. 60? 60 ba yan? Ito natin ano. Yan. Wala na, itong bolt lang yung naiwan dito. So nasa 60. 60. So ang ilalagay natin ay 60 ml. Pangit din kasi yung masyadong puno kasi masyadong matikas. Kaya mga kadoy, para may reference kayo or may basis kayo kung anong laman, kung ilan ang laman ml nito. Itong rear shock, itong baso ng Griffin 180 natin, ito po 60 ml. Okay? Tapos, ang isasalin na natin dito ay 60 ml din. So, yung gamit natin, ito, kunin natin. Unbox natin. Ito yung gamit natin mga ka-DIY. Yan, pakita mo. Pops Shock Attack. Yan. Two-tone yung gamit natin. Pang daily ride, long ride, endurance, tapos pang touring. Okay, kasi yung pula, yun yung best seller nila. Pang ano yun, daily, tapos pwedeng pang endurance din yata yun. Tapos meron pa yung isa, yung kulay green, pang race naman yun. Pero sa atin, two-tone. Yan. Try natin to, nasa 40 plus viscosity niya. 40 plus, kasi yung red nasa 20. Tapos yung green, nasa 25. Ito naman, 40. For higher viscosity to. Premium. Mas mahal to, mga ka-DIY. So, hindi natin ilalagay ito lahat kasi nasa 250 ml to. Ang ilalagay lang natin ay 65 or 60. 60 plus 60, so 120 ang magagamit natin dito or 130 ml lang. Okay? Sukatin natin ulit.
Yan. Yung kanina, doon sa isa. Ito yung kulay niya. Tapos ito sa isa. Di ba? Mas marumi na itong isa, oh. Ito, medyo pwede pa itong isa. Pala yung bounce niya, yung before and after na bounce niya. Hindi ko lang napakita mga ka-DIY, medyo excited tayo. So, salingan natin na. Yan. Yung link mga ka-DIY, lagayin ko na lang po sa description below sa YouTube channel natin, yung product link, tapos sa Facebook page natin. So, sa mga gusto nang gumamit ito, napakaganda to ng reviews na. Ito ang pinakamaganda na ginagamit ngayon. Isa sa pinakamaganda, tapos yung Lucas. Okay? For any brand naman, pwede naman, pero ito yung trusted ko, isa sa trusted ko. Hindi naman po ako sponsor nito, scam ko lang po, pero isa to sa maganda dahil sa mga reviews. So, lagyan na natin, 65. Malapot po ito. So, ayan mga ka-DIY, sinukat natin, nilagay natin dito sa flat surface para mas makita natin 65 po ang nilagay natin ngayon, dati 60. So, dinagdagan natin ng konti, okay? Lagay na natin. Ito, kung may syringe kayo, mas maganda. So itong ginagawa natin, nilalagyan ko ng alambre, pero dapat malinis kasi ito yung parang daanan niya mga ka-DIY. Pang sugsug ko yan kasi walang ano, syringe. oo. Itong langis kasi na nilalagay natin mga ka-DIY ay ano, masyadong malapot. Hindi katulad ng mga 20 watt. Okay. Oop. Yan. Para mas mabilis. Yung pagpapatuloy mga ka-DIY na kung saan yung process ng pagre-repack natin ay ginagamitan natin ng syringe. So nandito yung oil na ginamit natin. Tapos sa yung lagayan ng oil kung saan din kayo mag-drain out. Itong bolt, allen bolt na to dito tinatanggal. So pag gusto mong i-repack to, pag mahina na yung ano niya, pangit na, tukod na, matalbog na, ito tanggalin mo lang to, tapos ilabas mo yung langis dito. Make sure na mailabas mo lahat para sa ganun walang maiwan na lumang langis. So pag tinanggal mo to, kung ayaw mo naman nang linisan yung baso niya, tapos dito sa rod niya, spring, ayaw mo na rin tanggalin, ito na lang ang pinaka mas madaling paraan para wala ka na masyadong babaklasin. Kaya lang dito sa paglalagay nito medyo mahirapan ka, medyo may katagalan. Lalo na dito sa nilalagay ko kasi nasa 40 to 40 yung viscosity niya. Pagka 20 watt lang ang ilalagay mo dito, manipis lang, hindi ka mahirapan sa paglalagay dito. Yan, kita nyo, tuton po kasi ito. Tapos ang gagawin mo ganyan, iyan mo ito, dapat meron siyang pangtukudan siya, tapos i-pump mo ng konti. Pump mo lang ng konti, may mabubuhos talaga dyan, ganyan, yung style nyan. Pinapump mo yan para pumasok siya. Ko na dito mga ka-DIY ay nasa 50 na, or more than 50. Dito, gumamit tayo dito ng tube na to, na sukatan. So, ang natanggal kasi natin dito ay nasa 60, or almost 60. Okay? Pero ang nilagay lang natin dito, or ang kaya lang niyang ilagay, nasa 55, more than 55, kasi tumatapon na ho siya. Pero pag maglalagay kayo siguro, pwede na rin na around 40 to 50. Depende na lang sa inyo kung gusto niyo pang tumigas o malambot. Okay? Kaya para pumasok din dito sa may baso. Kasi may butas din ito. Andito kasi yung piston, papasok din yan. Dito yung baso. Baso niya pa, may butas yan. Itong ano, hangin. May storage ng hangin to kasi nung binaklas natin to may pressure. Tapos yung isa, binaklas din natin dito, may pressure din ang hangin. So yan, unti-untiin mo lang. Yan o. Umisingaw siya. Pumapasok yun sa loob. Ano na yan mga ka-DIY, takpan nyo na. Sa atin, tatakpan natin para mas maganda yung pasok niya.
nyo para mas pumasok yung langis. Takpan nyo yan. Okay lang yan, ganyan talaga yan. Tapos bombahin nyo. Yan o, tumigas na siya. Ang ganda na ng... Tapos ang maganda dito mga ka-DIY, yung balik niya. Yung rebound niya, hindi siya matalbog kasi tinan mo. Yan, dahan-dahan na siya. Oh. Kasi tumigas na siya, hindi yung masyadong malambot. Tinan mo yung play niya ngayon. Ganda. Yan o. O, diba? Nung dati, pagka baba mo ng ganyan, pagka compress mo, tatalbog agad yan. Ito ngayon, hindi. O. Diba? O, ganda na. Ganda na ng ano niya, performance niya. So, gano'n lang po. Yan, pagka tapos mo higpitan mo na mabuti ito, tapos salpak mo na. Okay? So, around yung nailagay natin dito, more than 55, basta between 55 to 60 yung nilagay natin kasi meron pang siyang 5. So, check natin. Pagka umapaw naman to, kunwari wala naman kayo nung sukatan, basta punuin nyo lang to. Tagaan nyo lang na punuin. Pagka umapaw na siya, pakita mo. Parang ganyan. Apaw na yan mga ka-DIY, ganyan. Mabubuhos na yan. Puno na yan. Kaya mo lang na umapaw yan. Pagtatanggal naman ito, huwag nyong pupukpukin. Ito lang, gamit lang kayo ng manipis. Tapos, yun lang, dahan-dahan. So, sungkitin nyo lang to. Wala ko siyang leak mga ka-DIY. Dumi po yan, parang kalawang. Yan, so ganoon lang pong pagtatanggal dito. Tapos linisan mo na rin. Kasi pagka pumutok na yung hangin kasi yun nandito. Pagka pumutok na, ito kasi storage to ng hangin dito. Ito na yun. Para mas ma-explain ko na mabuti. Yan, tinanggal ko na kasi ito. Ito yun mga ka-DIY. Ito nandito. Yan. Ito, wag yung gagalawin to. Pag gusto nyong hilain to pataas, ito, pwede rin to. Kaya lang, pagka nasubrahan mo to, matatanggal yan mga ka-DIY. Sisingaw na yung hangin dyan. So, ang proper procedure dito, ito. Itong size 26 na sakit. Lagay nyo dito, tapos tatanggalin nyo. Pero, tanggalin nyo muna yung lock. Okay? So, ito, hindi ko na ito tatanggalin. So, matitrace nyo naman pag may sira na yung shock. Ang unang-una, may tagas dito sa baso, itong sapitan, itong takip. Ito kasi may laman to na hangin. May rubber dyan, pag tatanggalin nyo yan, may rubber dyan, storage ng air. Tapos dito naman, oil, yung nandito. Pag nagko-compress yan, yung oil pumupunta dito, ito banda. Yung piston yan, tinutulak ng piston dito. Yung langis, bumabalik dyan. So, check natin. Yeah. Before and after. So, ganito yung bounce ng pwede pa na langis. Ay, yung pwede pa na siya. Yeah. Okay pa naman to, kaya lang masyadong malambot. Dito naman, yan, palatandaan, ito yung may sticker. Ito yung ginawa natin na bagong langis na. Nilagay natin na langis dito ay nasa 60. Ang ganda ng bounce niya. Diba, papansin mo hindi agad bumabalik. Yun yung rebound. Yun o. Yan, dahan-dahan siya. Unlike dito, talbog agad o rebound agad. Diba? Papansin nyo parang may sumisip-sip ng hangin. Pakinggan nyo. Ito yung dati. Ito yung bago. So, check natin. Ito yung galing dito sa gripping natin. Check natin kung may tagas sa loob. Yan. Ayun. Grabe na yung kalawang mga ka-DIY. Ayun. Kalawang na ito na part. Ito ibig ko sabihin, aside sa matalbog, malagatok. Pagka naano ka sa mga lubak-lubak, sa mga butas, sa mga hams,
yung rebound niya, yung dumping niya, ang pangit na, masakit sa puwet. Kaya pinalitan ko na doon sa isa na nabili natin, tapos niripak natin para sa ganun matutunan nyo, pwede nyo gayahin, may idea kayo kung paano mag-repack ng rear shock. Okay? So ganun lang po tumingin yan. Yan yung sinasabi ko, yung laman nito hangin. Yan. So ang isa pa na papakita ko sa inyo mga ka-DIY, babaklasin natin to, tatanggalin natin yung spring, yung coil spring, para malaman natin na pagka kinompress natin tong kung babalik pa, kung ganun nga ang design niya. Kasi sa karamihan o kadalasan na may mga air tank, may hangin, yan po talaga, may pressure yan sa loob. Pag na-compress yan, kusa dapat na babalik yung shock kahit na walang spring. Okay? So, yun ang gagawin natin. Ilagyan na natin ng dalawang alambre. Depende na lang sa inyo yan kung ilan ng alambre ilalagay nyo. Kung may gato kayo, gato na lang. Para hindi siya kumontra itong coil spring dito sa may stopper niya. Kasi tatanggalin natin ito. But make sure na meron kayong ganito. At itong ginagawa ko, kailangan nalagyan nyo dito. Saka dito kayo maglagay, hindi dito para hindi masugatan to. Yan, tamang-tama lang may pangontra kayo. Tapos ito, sa paluwag nito, pakanan, parap sa'yo. Tapos kontrahan mo yung vice grip. Yan. Yan. Lumuwag na to, kasi kailangan na may pangontra talaga yung sa vice grip. Parang sa ganun, hindi iikot tong rod. Lagyan nyo ng sapin para hindi magasgasan to. Tanggalin natin to. Ito, hindi na natin to gagalawin. Tapos, tanggalin natin tong spring. Yan. Ganito mag-check. Sige nga, i-check na natin. Dito natin mapapatunayan na hindi natin ginalaw yung sa may air storage niya. Tapos hindi rin natin nagalaw to. Hindi pa tayo nag-drain ng langis kung may pressure ba talaga to. Babalik ba talaga to, magre-rebound ba talaga pag walang, kahit na walang spring. Yan o, hindi pa rin narilisan. Yun, bumabalik nga siya. Meron nga siyang pressure mga ka-DIY. So ganito yung pwede pa, yung goods pa na shock. Na pag pinrest mo siya, bumabalik, lumalabas. Diba? So, meron nga talagang air shock to. Yung dito. May laman. Compare natin dito sa isa na ginawa natin, na binaklas natin yung tangke, nilabas natin yung air storage, nag-drain tayo ng langis dito, at dito tayo naglagay ng langis na konti, tapos dito. Wala. Kasi na-release natin yung hangin doon sa air storage niya. Yan o. Kailangan mo pang samahan. Natin uli. Wala. Sugad natin. Wala talagang galaw. Okay? Unlike dito yan o. Lumalabas siya paunti-unti. Okay? So, ulitin natin. Ayun. Lumalabas po siya. So ganito po ang batayan kung gumagana pa ng tama, nagpa-function pa ng tama, nagpe-perform pa ng tama yung shock natin sa likod. So ganyan dapat lumalabas. So dito natin napatunayan mga ka-DIY na all goods pa to, although malagatok nga talaga, pero okay pa naman. So dito, kahit pala na hindi mo i-release yung hangin dito, kahit na hindi mo ilabas yung air storage dito, pag nag-drain ka ng langis dito, lalabas yung pressure, lumabas na yung hangin. Diba? Yun, napatunayan na natin.